Nagsipuntahan nga pala yung mga katrabaho ng kapatid ko din sa amin at gusto nga daw nilang ma-experience yung pangingilaw. Kaya naman isasamahan ko nga sila. At yun na nga guys, for today's video ay alas 7 nga pala ngayon ng hibas at papunta nga pala kami ngayon sa dagat para mangilaw. Sila mama nga pala ay umalis din at nagsakay sila ng bangka at mangingilaw din sila. Maghahanap buhay. Hindi ako sumama sa kanila kasi nga sasabahan ko itong kapatid ko at yung mga katrabaho niya sa pangingilaw. Yan nga daw pala ang sadya ng mga katrabaho ng kapatid ko kaya pumunta dito. Para ma-experience din daw nila yung mga ginagawa ko sa vlog. Sabi ko nga pala sa kanila ay magdala sila ng flashlight pagpunta nila dito. Wala kasi kaming flashlight na may papahiram sa kanila kasi ginagamit nila papa. Pero yun na nga, apat nga pala sila pero isang flashlight lang ang dala. Nakalimutan daw nila. Kaya naman ay cellphone nga lang yung gamit ng iba. O ay dibili na lang ng bago kapag nalaglag sa tubig. Nga pala sa mga nagtatanong, bakit daw lagi ako may dalang hambag kahit saan ako magpunta? Palagi kong dalayaan. Lagayan ko po kasi talaga yan ng cellphone, power bank at saka minsan ay earpods. Lagi kasi ako naka-sound trip kapag ako'y nangingilaw mag-isa. Nakakagana kayang mangilaw kapag may sounds. Pero dati ginagamit ko cellphone lang. Kaso nga lang ay yung mga tugtugin ko kasi ay mga budot. Sabi nakakahiya naman do sa kapwa mangingilaw ko. Mas mabilis nga pala sana kami makakarating din sa dagat kung sa ilog kami dadaan. Kaso nga lang ay gamit ni Papa yung bangka. Ay yung bangka ko namang maliit ay hindi naman kami kaya noon sa dami namin. So yun na nga, pagkarating nga pala namin din sa buhanginan ay nakakita nga pala agad kami dito ng himumotok kung tawagin din sa amin. Para din siyang kamantaha. Pero yung tinatawag namin kamantaha ay yun naman yung nakukuha namin sa ilog. Yung puti yung kanyang balat pero parang ganito rin ang itsura niya. Nakakakuha lang kami ng ganun kapag panahon ng taglakas. Pero sa ibang lugar kamantahan na nga yung tawag nila dyan. Dito kasi sa amin tinatawag namin yung himumutok kasi kapag hinawakan mo yan pumapaltik baga sa kamay. Kaya kapag manguhuli ka ng ganyan dapat hindi mo siya dadamputin. Sirok o sibat ang gamitin mo. Naaliw nga pala si ating gumamit ng sirok kahit wala siyang flashlight. Ayun, pati bato sinirok na. Akala daw niya ay isda. May nakita nga pala kaming isdang samaral na nakasandal sa bato. Wala lang, share ko lang. Ay, ang bilis! Dito. Pasibat mo na ano? Pasibat mo sa kanya. Pasibat mo sa kanya. Tatlo na yung talim niyan eh. Oh, ayan na. Kasi may paa mo, baka yung paa mo masibat ko. Ito yung malalayan. Ayan. Patay ka na talaga, ha? Dapat napahirap ko. Damputin lang. Saan? Magitimba. Ito. Dito lang po. Lagyan ng tubig. Nakakatakot. Agawan pa sila. Nakakatuwa nga pala silang panoorin na nakikita mo nag-i-enjoy sila sa ginagawa nila. At nakakatuwa ring malaman na may mga tao akong napapasaya sa mga simpleng video na ginagawa ko. Maraming salamat po sa suporta nyo, lalo na nga sa mga kababayan ko din sa Makalelon. Hindi ko nga pala alam kung ano yung dinampot ni ate. Nauna na kasi ako sa kanila at naghahanap nga ako ng mga lamang dagat na pwede nilang kunin. Pero parang kasagman yung dinampot nila at yanong liit pa. Karamihan nga pala sa mga nakikita naming kalantigas ngayon sa hibasanan ay maliliit pa. Hindi nga tulad nung nangilaw kami dati. Nung kasama ko yung mga Becky, marami kaming nahuling kalantigas at saka malalaki. Sipitin ba ako niyan? Oo. Hindi kaya ng kasagyan eh. Hindi kaya ng kasagyan. Harang-harangan niyo po sa kabila. Doon sa bato. Ayun, oh, may maliit pa. Ayun. Gusto mo pang... Arods! Yung. Buti ka man, titagang masisipit ka dyan. Nagigigilak eh. Hindi kaya Ito nang ng takutin eh. Hindi kaya ng kasagyan. Mas maganda yung tatlo. Sa kabila po katutunan po ito. May nakita nga rin pala kaming guto sa tanggaling nga ni ate, tinamaan niya. At dali-dali nga pala akong lumapit at baka ay makatakas pa. Abay sayang. Pero may napansin nga pala ako sa video na ito. Si Panda, kung saan-saan nasiksik. Ang mga ganda rin nga palang octopus ay nakakatakas yan kapag ilalagay lang ng diretso sa timba. Dapat talaga dyan ay kinakagat yung ulo. Kaso nga lang ay malansa. Kaya naman ang ginagawa ng kapatid ko ay tinatanggalan niya ng ngipin. O di kaya naman ay tanggalan ng utak. O yung laman baga niya sa ulo para hindi na makaisip na tumakas. Nga pala bukod sa maliliit lang yung mga nakikita naming kalantigas, kukunti lang din yung mga nakikita naming isda. Hindi nga tulad ng mga nakaraan naming pangingilaw, abay naubos na ata. Sa bagay, ganyan naman talaga, hindi laging meron. Minsan talaga ay wala. Sayang nga lang talaga at hindi nila natsyempuhan na meron. Puro mga balatan nga lang pala o siki o kumber ang mga nakikita namin. At pinapanguhan na nga pala namin at yan naman ang hanap buhay namin ay. Pero pinipili nga lang namin yung malalaki. Kasi karamihan ay puro maliliit. Tatawa nga pala ako din kay ate kasi nga kanina pa siya sibat ng sibat din sa may kalantigas ay hindi niya mahuli-huli. Na bad trip na nga pala siya sa paggamit ng sibat at sinirok na laang o di nahuli man din. Kapag nga pala sinasalok niya yung kalantigas ay ginagamitan na rin niya ng paa. Aba marunong na. Wari kito yung lagi nang mapunta din para manghibasan. Kaya nga lang kapag sumirok siya ng kalantigas, kahit isa lang yung sinirok niya, ang hahanapin niya sa loob ng sirok ay dalawa. Bakit daw isa? Hindi naman naka times 2 yung gamit nating sirok.
May nakita nga rin pala silang butsay at balak nga nilang tusukin. Ate, matigas talaga yan at hindi yan pwedeng tusukin. Yan ay shell. Nakakatuwa talaga itong si ate. Lahat na lang ay inatusok. At pati naman yung paa ng kasama niya kanina ay muntik na niyang matusok ay. At pati nga aring isdang kalaso na hindi niya mahuli-huli sa sirok ay kinamay na. Mahirap nga talagang hulihin ang ganyang klase ng isda at mabilis yan kumilos. May nakita nga rin pala kami ditong patlay pero iba nga ito kumpara dun sa mga kumakain ng tae. Binanggit pa talaga ay anong lamog. Kung mapapansin nyo nga pala may kinuha rin kami diyaang butete. Yan nga pala ay kaklase ng tagutungan. Ano daw? Naging classmate patuloy. I mean, kauri. Magkauri sila pero yung may tusok-tusok lang sa katawan yun yung kinakain namin. Kinuha lang yan ng kapatid ko kasi ipapain daw niya sa panguhuli ng katang o alimango. So yun na nga, konti nga lang pala yung mga nakuha naming pang ulam. So yun lang, bye!